Magandang umaga mga bata. Maaari bang ang lahat ay tumayo para sa ating panalangin? Lahat ba ay pumasok sa ating paaralan? Wala ba sa inyo ang nagliban? Kung ganon, maaari ba ang lahat ay maupo ng maayos? Tayo na at magsimula sa ating panibagong aralin. Ngayon mga bata, mayroon akong isang gawain idinikit dito sa ating isa. Ito ay inyong babasahin, unawain at inyong sasagutan. Maliwanag ba ang lahat mga bata? Kung ganon, maaari na kayong magsimula. Magandang araw mga bata. Ngayon tatalakayin natin ang mga kababaihang naging bahagi ng Revolusyon ng Pilipinas. Una, si Maria Josefa Gabriela Silang. Siya ang kauna-unahang Pilipinang namuno sa pagkikipaglaban upang makamit ang kalayaan. Pangalawa, Gregoria de Jesus Y. Alvarez. Tinaguriang bilang lakambini ng Katipunan, tagaingat yaman ng mahalagang kasulatan, kalakip ang mga silyo at kagamitan at revolver. Pangatlo, Melchora Aquino de Ramos. Kilala siya sa tawag na Tandang Sora at ina ng Katipunan. Pang-apat, Trinidad Perez Lixon. Kinilala siyang ina ng biyak na bato at ina ng Philippine National Red Cross. Pang-lima, Agida Tangabaga. Binansagang hinilala dahil sa kanyang galing sa pamumuno. Pang-anim, Teresa Magbanwa Y. Terraris. Siya kinilala bilang inaisay at one of art ng Visayas. Pang-pito, Josefa Rizal. Isa siya sa orihinal na miyembro ng Katipunan kasama si Trinidad Rizal. Pang-walo, Marino Dizon Santiago. Itinalaga siya ni Andres Bonifacio bilang pinuno sa mga kababaihan. Pang-siyam, Marcelia Marino Agoncillo. Tinaguri ang ina ng watawat ng Pilipinas. Pang-sampo, Patrocinio Gamboa. Kilala siya sa tawag na tiyak patron at bayani ng Hero. Ang labing-isa, Nazaria Logos. Masigasig siyang manggagamot, kaya tinaguran siyang Florence Nightingale ng Panay. Ngayon mga bata, may dalawa akong katanungan. Anong masabi niyo tungkol sa mga kababaihang ito? Pangalawa, bakit sila